He was at her mercy. Iyon ang akala ni Mirasol nang i-hostage niya si Andre. Ang hindi niya alam kung gugustuhin lang nito, isang sikulang siya sa isang baliti sa braso ay hindi na siya makakagalaw. Pero hindi yun gagawin ni Andre. Nag-i-enjoy pa ito sa pagkakadikit ng mga katawan nila habang baliti niya ito sa leg at nagugustuhan niya ang swabing amoy ng dalaga na masarap samyuhin. At nakadarama ito ng kakaibang thrill na noon pa nito hinahanap dahil bored na ito. At sa huli, ang binata rin palang tutulong sa kanya para malutas ang kanyang problema. At sa huli pa rin, matutuklasan niyang ito na pala ang lalaking hanap ng kanyang puso. Ha? Nanlaki ang mga mata niya nang magis na ng dugo ang katawan ng lalaki sa kanyang tabi. Oh my God! Kit! Kit! Agad niya itong nakilala kahit nakadapa dahil paharap sa kanyang mukha nito. Nanlalaki pa rin ang mga matang pinakatitigan niya ang stepbrother. Ngunit nakapikit na ito. Anyong wala ng buhay. Habang sa likod sa mismong tapat ng puso ay nakabaon ang mahigit na kalahati ng talim ng punyal na iyon. No, hindi niya malaman kung anong gagawin o ang iisipin man lang. Gimbal na gimbal ang kanyang utak, pati na ang kalooban. Tila nawiwindang ang buo niyang pagkatao. Parang ayaw gumana ng kanyang isip. Saklolo! Napasinghap siya nang biglang umungol ang lalaki. Pagkuway gumalaw ito sa pagkakadapa. Tulungan mo ako. Anas nito nang mamulatan siya ng mga matang pilit na iminumulat. Mirasol, para mo ng awa. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Anong gagawin ko? Kahit nagigimbal pa rin ay nagawa niyang itanong. Anong man ang nangyari, ano man ang binalak nitong masama na gawin sa kanya kanina, hindi na iyon ang mahalaga. Sa nakikita niyang anyo nito ngayon na nakalawit na ang isang paa sa hukay, nagawa pa rin umiral ng konsensya ng dalaga. Hugutin mong patalim, nahihirapan ako, hindi ako makahinga. Napatitig siya sa puluhan ng mahabang punyal. Para mo ng awa, hugutin mo. Oo. Kahit nanginginig ang buong katawan at mga kamay, umakmasi ang huhugutin ng punyal sa likod nito. Pumulandit ang mas masaganang dugo nang mabunot niya ang punyal. Ay, napasigaw siya nang pumulandit sa kanyang mukha ang dugong iyon. Anong nangyari? Oh my God, ang anak ko. Napalimos siya sa pinagmula ng gimbal na tinig na iyon. Nakatayo sa pinto si Pablo, ang kanyang stepdad. Sa tabi nito ay ang kanyang inang si Senny, habang sa likod ay ang dalawa pang kapatid ni Kit na sina Elaine, 18 at ang 12 anyos na si Faye. Kuya Kit, halos sabay na sambit na gimbal ng tinig ng magkapatid. Napakasamang babae ka. Anong ginawa mo sa anak ko ha? Anong gagawin ko sa kanya? Wala, hindi ako ang nabiling na sasampalang mukha ni Mirasol nang makalapit agad sa kanya si Pablo at bigwasan siya ng mag-asawang sampal. Huwag, napatilig naman si Sena at agad inawat ang asawa. Huwag mong saktan ang anak mo. Pagkuway iniharang nito ang sarili sa anak para hindi na masundan ang pananakit nito sa kanya. Umalis ka riyan. Ngunit anong papel lang na hinawi nito ang babae at muling sinalakay si Mirasol. Halika't papatayin din kita. Saka walang pakundangang sinikmuraan nito ang dalaga. Napaluhod siya sa puwang sikmura. Nagdidilim ang kanyang paningin sa sobrang sakit. Huwag, maawa ka sa anak ko. Huwag, muling tinangka ni Senny na bigyan siya ng protection. Umalis ka riyan. Ngunit maging ito ay nabigwasan ng malaking kamao ng lalaki. Pagkuway muli nitong sinugod si Mirasol at sunod-sunod na sampal sa bunot at tadyak ang ibinigay sa kanya. Sa sobrang hirap at sakit, tuluyan na siyang nawala ng malay. Mama, sambit niya ng mabanag ang luhaang mukha ng ina bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Anak ko, awang-awa na kinalong nito ang lungay-ngay na dalaga. I'm sorry. Hindi ako pahuhuli sa kanila. Kapag nahuli nila ako, lalo akong mawawala ng pagkakataon niligtas sa mga kapatid ko at si mama sa mga kamay ni Nateo. Kailangan kong makatakas. Nagpalinga-linga si Mirasol, naghahanap ng kahit na anong paraan para sa'y makatakas sa mga pulis o kahit na sinong makakatulong sa kanya kung may tutulong na. Maraming sasakyang nakaparada sa parking lot ng mall na iyon, pero walang tao. Habang sa kanyang likuran ay patakbon na ng lupalapit ang pulis na humahabol sa kanya kasama ang kanyang tiyo Pablo. Hindi, lalo siyang natalanta, lalong humigpit ang hawak niya sa baril. Kahit na anong mangyari, hindi siya pahuhuli kasi hodang gamitin na niya ang baril na iyon. At sisiguruhin ni Mirasol ang una niyang patatama na ang kanyang tiyo Pablo.
Sa ganoong paraan, mababawasan ang mga taong nagpapahirap sa kanyang mga kapatid at ina. Para kahit mapatay siya ng mga pulis, mapagbayad niya ang taong sumira sa kanyang buhay. At sa huling sandali ng kanyang pagtakas, nakabanag siya ng pag-asa. Isang lalaking pasakay sa isang kotse ang nahagip ng kanyang paningin. Ang lalaking iyon, ang sasakyan niya, iyon ang kailangan po para makatakas. Kailangan makalapit ako sa kanya. Iglap lang ay tinakbo niya ang kinaroroonan nito. Eksaktong nakaupo na sa driver's seat ang lalaki, ay nahila niyang pinto ng kotse sa bandang likuran na tagad nakasakay. Anong tumahimik ka? Buhat sa likuran ay pinulupot ni Mirasol ang isang braso sa leeg ng lalaki at itinutok sa sintedyo daw ang hawak na baril. At huwag kang papalag, huwag kang gagawa ng kahit anong maling kilos. Natatakot ako, ninenervyos ako. Huhulihin na kasi ako ng pulis, ikukulong at baka patayin na ng magawa. At sa hindi ako papayag na magawa nila sa akin. Kailangan ako ng mga kapatid ko at ina. Nasa panganib din ang buhay nila. Kaya kapag kumilos ka ng masama, hindi ako mangingimong iputok ito sa ulo mo. Uunahin na kita bago nila ako mahuli. Ano? Mirasol, itigil mo na yan. Sumuko ka na. Malakas na tinig mula sa labas. Buksan mong bintana. Ipakita mo sa mga pulis na hawak kita sa leeg at nakatutok ang baril ko sa ulo mo. Ha? Pero sundin mo ang utos ko. Gigil na idiniin pa niya ang dulo ng baril sa sintedo nito. Ang dulo ng baril ay lalong humigpit ang pulupot ng kanyang braso sa leeg nito. Oh, pero huwag mo naman akong sakalin. Saka baka makalabit mo yan ha. Sundin mo ang utos ko. Lalong naging mabalasik ang tinig ng dalaga. Oh, sandali lang. Mirasol, naririnig mo ba kami? Bumaba ka na rin. Buksan mo na. Oo na nga. Pinisil ng lalaki ang boto ng power lock. Unti-unting bumaba ang tinted na salaming bintana. Huwag kayong magpapaputok. Papatayin niya ako. Sigaw ng lalaki. Hindi ako nagbibidro. Papatayin ko talaga ang lalaking ito kapag hindi niyo ako tinigilan. Nagkatingin na naman ang mga pulis. Saglit na nalito. Ano pang hinihintay niyo? Paputukan na ninyo. Tarantang wika ni Pablo. Hindi ho pwede, sir. May hostage ho siya. Pero biglang nagrevolusyon ng makina na nasakayang kay nalululanan ni Mirasol at ng may-ari niyon. Tataka sila. Lalo namang nagpanik si Pablo. Dali humanap kayo ng sasakyan. Hahabulin natin. Utos ng sarhento ng pulis habang nakapagmaneobra na palabas ng parking lot ang sasakyan ng lalaki. Leche, nakatakas na nga. Gigil na mura ni Pablo. Bilisan mo pa. Gigil na utos pa rin ni Mirasol kahit hindi pa rin niya natatanaw ang mga pulis na posibleng hahabol sa kanila. At yung mga habang ginagawa ko, nakita mong lumilipad na nga tayo. Pero pwede ba luwagan mo naman ang sakal sa akin sa kayang baril mo? My God, nininervyos na ako ha. Baka pumutok yan. Manahimik ka. Pero bahagya naman niyang niluwagan ang pagkakapulupot ng braso sa leg nito at bahagyang inilayo ang dulo ng baril sa sintedo niyan. Ayan, ganyan. Nakangising wika ng lalaki na anay mo relax na. Napasulyap si Mirasol sa rearview mirror na kaharap nila. Napapitlag pa siya nang makitang titig na titig pala sa kanya ang lalaki sa salamin na animo hindi natatakot sa nakaambang panganib sa buhay. Anong tinitingin-tingin mo? Tinatandaan mong mukha ko. Angel niya. Oo. Tila nakakaloko pang humisi ito. Ganon, gusto mong itumba na kita ngayon pa lang ha? Muli niya itong sinakal. Hey, kapag ginawa mo yan, mawawalan ka na ng driver. Gusto mo bang abutan ka ng mga pulis? Natigilan ng dalaga. Alam niyang may katwiran ito. Manahimik ka. Sige, ikalan mo sa kantong yan. Oo, kumanan nga sila at sumunod na kanto. Pagkaway diretso ng tinalunto ng kahabaan ng kalsadang iyan. Miss, baka maubusan ako ng gas. Malayo-layo na lang natakbo natin at kanina ko pa sana balak magpagas. Maya-maya ay untag ng lalaki sa katimikang nakapaloob sa sasakyan. Huwag mo akong lingguin ha. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ituloy mo lang ang pagdadrive. Okay, sinabi mo. Naiiling na nagpatuloy na lang ito sa pagmamaneho. Habang palinga-linga pa rin si Mirasol sa likuran, tinitingnan kung may nakasunod sa kanila. Miss, talagang paubos na ang gas natin. Ikaw din, kapag may nakasunod na nga sa atin ay lalo tayong hindi makakalayo. Maya-maya ay muling utig ng lalaki sa kanya. Napasulyap siya sa gas meter ng kotse. Malapit na nga sa empty ang guhit niyan. Sige, ihinto mo sa pinakamalapit na gas station. I'm going to dirt me ha. Hindi ako mangingiming barilin ka. Oo na nga, huwag mo na akong takutin. Nanginginig na nga ako sa takot. Pero tegla nakakaloko ang tinig ng lalaki. Napatuloy pa rin sa pagsulyap sa kanya sa rearview mirror na tila ba nangingiti pa. Parang noon lang na-realize ni Mirasol kung anong posibleng iningiti ng kanyang hostage. Oo nga pala, sa ayos nilang iyon,
Nakasakal ang braso niya sa leeg nito habang nakatutok ang kanyang baril sa sinturon nito. Hindi rin naman maiwasan na magkakadikit ang dibdib niya sa likod nito. Biglang nakadama ng pagkabalisa si Mirasol kay init ng katawan ng lalaki. And Lord, he smells nice. Swabe ang dating ng pabango nito sa kanyang pang-amoy. Masarap lang hapin. Idagdag pa na kay bango rin ang hininga nito. Palihim niyang sinulyapan ng lalaki sa kaharap na salamin at tuluyan niyang narealize kung gaano to kagwapo. Napalunok ang dalaga. Parang gusto niya itong bitiwan at umayos ng upo. Pero baka malingat siya, bigla na lang itong manlaban. Bigla namang sumulyap uli sa salamin ng lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Bilisan mo nga, wala ka pa bang nakikita ang gas station? Pasik niyang wika. Cover up dahil parang namumula ang kanyang magkabilang pisngi dahil nahuli siya nito na nakatitig dito. Wala pa eh. Hayun. Nagmaniobra na itong papasok sa gas station. Tandaan mo ha, huwag kang magkakamali ng kilos. Muling babala ng dalaga ng akmang dudukot ng wallet ang binata. Oo, ilayo mo naman ng konti yung baril mo Sumunod naman siya. Bagla lang siyang naging alerto nang ibukas nito ang bintana para ibigay sa gasoline boy ang susi ng tangke. Full tank mo ha, malayo-layo ang biyahe ko eh. Yes sir. Ilang sandali pa. Kinakargahan na ng gasoline boy ang tangke. Habang sa loob ay nakikiramdam si Mirasol kung ano ang susunod na kilos ng hostage niya. Ano bang problema? Bakit hinahabol ka ng mga pulis na yun? Maya-maya ay biglang tanong ng lalaki na nakatingin sa kanya sa salamin. Wala ka nang pakialam doon ano? Miss, huwag ka ngang mausisa. Okay, sinabi mo eh. Nanahimik na ito. Maya-maya ay binalik na sa gasoline boy ang susi at nagbayad na ng lalaki. Pagkuway ni Lisa na nila ang lugar na yun. Saan ka patungo? Nung talmi na isasama mo kahit saan ka pumunta para lang matakasan ng mga pulis, bigla na namang tanong ng lalaki. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag kang mausisa? Hindi pwede, miss. Tingnan mo, Nakabuntot na sa atin ang mobile car na yun. Ha? Napalingon ng dalaga. Oh God, lihim siyang nataranta. Miss, kung gusto mong matakasan ng mga yan, sabihin mo lang sa akin kung saan mo gustong pumunta. Ihahatid kita. Bibilisan kong patakbo ng kotse. Nagawin mo yun? Maang na tanong ni Mirasol. And why not? Ikaw man ang tutukan ng baril sa sintido. Magagawa mo rin lahat. O ano? Saan tayo? Hayan na sila Dinig na nga ni Mirasol ang malakas na tunog ng sirena ng humahabol ng mobile car. Wala akong alam na papupuntan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung saan ako pupunta. Natatakot ako. Nulas sa bibig niya. Muling natitigan ng lalaki si Mirasol sa salamin. Okay, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, let me handle this ha. Anong? Hayan na sila. Higpitan mo pang sakal sa akin. Bubuksan kong bintana para makita nila na alanganin kong sitwasyon. Ano? Bilisan mo na okay. Sige, sinunod nga niya ang utos nito na tila ba siya ang hostage at ito ang hostage taker. Maya-maya pa ikapantay na nila ang mobile car at sinisinyasan silang huminto. Binuksan ng lalaki ang power window at sininyasan ng pulis na may nakatutok pa rin sa sentido nito. Pagkuway isinara na ang bintana at dininang tapak sa silinyador. Hindi makapaniwala si Mirasol na ginawa yun ng lalaki, lalo na nang magpasikot-sikot sila sa makikipot na kalsada ng mga subdivision na naraanan nila. Sumuot pa sila sa mga eskinita para lang mailayo ang mga humahabol. Teka na, saan na tayo? Saan tayo pupunta? Biglang na-alert si Mirasol nang mapansin niyang papasok sa isang garahe na ginamitan ng lalaki ng remote control upang bumukas ang pinto niyon. Bahay ko iyan. May isa pa akong kotse na nakaparada riyan. Magpapalit tayo ng sasakyan. Ano? Nagulat ang dalaga sa sinabi nito. Halika na, bilisan mo. Biglang bumaba ang lalaki. Ano? Sandali. Nagahol pa siya sa paghabol ito. Ano ba? Sandali nga, huminto ka. Gigil na itinutok ni Rito ang baril ng kapwa na sila nasa labas ng kotse. O bakit ba? Wala naman akong gawang masama. Hindi naman kita tatakasan Kaso lang na hinarap siya ng lalaki habang binubuksan ito ang compartment sa likod. Wala. Ipinasok mo ako rito sa garahe mo. Bumaba ka. Tapos ay sasabihin mo wala kang ginagawang masama. Lalo siyang nanggalig sa inis na tila babali wala rito ang nakatutok na baril. Miss, naisip ko kasi, markado na ang sasakyan kong ito sa mga humahabol sa iyo. Baka masundan tayo kapag naitrimbre na sa iba pang mobile car. Iyon na lang isa ang dalhin natin. Turo nito sa kulay itim na sports car. Pagkuway kinuha man na mula raw ng isang maleta ng damit at kung ano-anong gamit sa pag-scuba diving. Ha? Nalito si Mirasol. Gulat na gulat talaga siya sa pinagsasasabi nito. Halika na, malayo pa ang biyahe natin. Pagka-uwi ka na yun ay nilagay na sa compartment ang dalang maleta at mga gamit. Nakatigalgal pa rin si Mirasol nang lapitan siya ng lalaki.
Sakay na, wika nito sa kanya. Ha? Sakay na? Ipinagbukas pa siya yung ng pinto sa likuran. Napatitig si Rito, hindi makapaniwala sa kinikilos ito. Come on, kapag natrace ng mga pulis kung kanino nakarestrong kotseng hinahabol nila, baka masundan ka nila rito. Ha? Sakay na. Don't worry, sasakay ako, hindi kita tatakasan. Nagtataka man, napilitan si Mirasol na sumakay. Sumakay naman ang lalaki. Naupo sa driver seat at pinandar na iyon. Oh, aalis na tayo ha. Lumingon pa ito sa kanya. Pwede kang magsuot ng seatbelt at tumayos ng upo. Kung gusto mo naman, pwede mo pa rin akong sakalin para makasiguro ka na hindi ako papalag sa biyahe natin. But please, huwag mo na akong tutukan ng baril ha. Baka kasi makakalabit mo eh. Ikaw rin baka maging kriminal ka. Pagka-uwi ka, nire-start na nito ang makina ng sports car at inilabas ng garahe ang sasakyan. Hindi naman nakapagpasya si Mirasol kung anong gagawin. Kung muli niyang sasakalin ng lalaki at tututukan ng baril, baka nga makalabit niya ang trigger niyo. Pero mukha namang nagsasabi ito ng totoo na hindi papalag. Umayos na lang ng upo si Mirasol. Ilang sandali pa, naglalakbay na sila sa mahabang kalsadang papasok ng NLEX. Saan mo ko dadalhin? Maya-maya hindi nakata. Tiis na tanong ni Mirasol. Saan kita dadalhin? Wala ko ang hostage, hindi ba? Ikaw dapat ang tatanungin ko kung saan mo ko dadalhin. Tila nakakalo ko ang tining ito. Ang kaso nga, ikaw may hawak ng manibela, no? Bulyaw ni Rito. Kasi nga sinabi mo na hindi mo alam kung saan ka pupunta. So nag-drive na lang ako. Nang nag-drive, hindi siya nakakibot. Okay, just once and for all, sabihin mo sa akin kung bakit ka hinahabol ng mga pulis at bakit kailangan kong sabihin sa'yo. Asik niya rito. Para naman at least alam ko kung bakit mo ako hinastage. Lalo kanina pa tayo magkasama at gusto ko namang malaman kung bakit kailangang mapasali ako sa problema mo. Anong malay mo? Baka matulungan kita. Saglit siyang nag-isip. Kahit iyong buod lang, hindi naman ako makulit. Gusto ko lang marinig kung ano talaga ang nangyari. Napabuntong hininga na lang si Mirasol. Pagkaway sinimula niyang ikwento rito ang mga nangyari. Wala naman siyang choice. Nakakaramdam na siya ng panghihina ng loob, ng pagkapagod, at hindi siya tatagal na tutukan na lang ng baril ang lalaking ito para hindi makapanlaban sa kanya. Kanina habang pinagmamasdan niyang matatag nitong pagkilos, ang walang anumang pagbuhat ng mabigat na maleta at iba pang gamit, tila napakalakas nito. At ngayon niya na-realize kung nanlaban ang lalaki sa pang-hostage niya. Sa kailan nang pinabig siya nito o binigwasan ng suntok o binalita ang kanyang kamay para maagaw ang baril sa kanya. Mabuti at hindi nito ginawa. Hindi lang bod ang kanyang sinabi, kundi ang kabuuan niya. Baka sakaling makatulong din iyon para magluwag ang kanyang kalooban. Mama, bakit kailangan mo pang mag-asawa uli? Masaya naman tayo kahit wala na si Papa at akala mo lang yun, Mirasol. Malungkot na wika ni Seni. Oo nga't pinipilit kong maging masaya kapag kaharap ko kayo. Pero sa mga gamit ng aking pag-iisa, palagi akong umiiyak. Naaalala ko ang papa mo. Sa loob ng may 23 taon, nasanay na ako na palagi siyang kasama. Karamay, kasalo sa lahat ng bagay. Bagya nang pumiyok ang tinig ng byuda sa pagkakataong iyon. At sa umaga kailangan kong tikisin ang sarili ko. Ang huwag magmukmok dahil ayokong makita yung magkakapatid na nanghihina na ako. Pero nang makilala ko si Pablo, muling nagkaroon ng sigla ang buhay ko. Muli kong naramdaman ng masarap talaga sa pakiramdam ang may kasalo at karamay sa lahat ng bagay. Nakita ko sa kanya ang mga katangian ng papa mo. Mabait, maalalahanin. Iyon bang tila laging nakahandang gawin ang lahat para ako'y protektahan. Mirasol anak, unawain mo naman si mama ha. Gusto ko pa rin lumigaya. At alam kung saan man naroon ang papa mo, hindi siya magagalit na nagmahal akong muli. Kaya sana maunawaan mo na ako. Hindi nakakibo si Mirasol. All their life, naging mabuting ina sa kanila si Seni. At wala silang hiniling na magkakapatid na hindi ibinigay ng babae. Kahit nang mamatay ang kanilang ama, naging mabuting ina pa rin sa kanilang byuda at hindi nagpamalas ng kahinaan. Ngayon humihiling si Seni, nakikiusap, umaamot ng konting kaligayahan na malao na nitong hindi nadarama. Ipagkakait ba niya? Sige ho, payag na akong mag-asawa na kayo basta mabait ha. Saka ang pamilya niya dapat ay mabait din. Huwag kang mag-alala. Mabait si Pablo, pati na ang 3 niyang anak. Kapag nakilala mo sila, tiyak na magugustuhan mo rin sila. Sana nga, nahiling na lang ni Mirasol sa sarili. Bagamat umasa si Mirasol na mabuti nga ang pamilya ni Pablo, hindi pa rin ganap ang palagay ang kanyang kalooban. Pakiwari talaga niya ay magbabago na ang buhay nilang mag-ina sa pagdating sa buhay nila ng mga asawang kauri ng kanyang ina.
At sa malas ay tama siya sa kanyang kutob. Dahil sa unang pagtapak pa lang ni na Pablo at ang tatlo nitong anak na sina Kit, Elaine at Faye sa malaking bahay nila, naramdaman agad ni Mirasol ang paglaganap ng kakaibang aura sa paligid. Wow, ang laki pala ng bahay nila papa. Nakangising wika ni Kit habang umiikot ang paningin sa kabuuan ng magarang sala na napapalamutian ng mamahaling gamit at makabagong kasangkapan. Oo nga, Kuya Kit, ang sarap namang tumira sa bahay na ito. At Tito Senny, may sarili ba kaming kwarto ni Faye? Gusto ko yung may aircon ha. Wika ni Elaine na malambing pang yumakap sa byuda. Tila napapahiyang napasulyap si Senny sa tahimik lang na si Marisol. Merong aircon ang kwarto ni Marisol, pero yung maipagagamit ko sa inyo ni Faye wala pa. Pero huwag kang mag-alala, palalagyan ko. Ay ano ba yan? Biglang nanulis ang nguso ni Elaine at papadyak pa. Lalong nakadama ng pagkairita si Marisol sa nakitang arte ng bagong stepsister. Don't worry, sandali lang naman yun eh. Oo nga naman, Elaine. Biglang sumabad si Kit na kahit na masasabing gwapo at macho, mukha namang salbahe ang bukas ng mukha, lalo pa at nakangisi ito habang pasulyap-sulyap kay Mirasol. Huwag kang ang maarte, nakakahiya naman kina Tita Sena at Mirasol. Saka pilyo pang kumindat ang lalaki sa kanya. Hindi tuloy napigilan ni Mirasol na mapairap dito, bagamat sinikap niyang huwag mahalata ng ibang naron. Pakialamero ka talaga. Asik ni Elaine sa nakatatandang kapatid. Saka bakit ako mahihiya? Ngayong kasal na sina Tita Sen at Papa. May karapatan na tayo sa malaking bahay na ito ano. Aba, konjugal na nila ito. Lalong pumait ang panlasa ni Mirasol. Pakiwari niya hindi pa man ay naglalabas na ng toong kulay ang babaeng kahit na maganda ay mukha namang kontrabida sa sine. Mama, aakyat na muna ako. Hindi nakatis na paalam niya sa ina. Makahugising na sa Senny at Henrik. Nagyayaya sila na pumunta kami sa plaza eh. Sige iha. Nagbabalisa namang wika ni Senny. Hindi na siya nag-abalang magpaalam sa mag-ama kasi hodang masabihan siyang bastos ng mga ito. Total na una naman ang magpakita ng kagaspangan ng ugali si Elaine habang sikit ay tila binabastos siya ng mga titig na may kalakip na pagnanasa. Mukhang hindi kami gusto ng anak mo Naulinigan ni Mirasol ang sinabing iyon ni Pablo pero hindi na lang siya lumingon at tinuloy ang pag-akit sa hagdan. Nasusuka siya sa hanging nalalanghap sa sala nila. At tama ang hinala ni Mirasol sa unang pagkakataon pa lang ay nakita niyang mag-anak. Walang dalang maganda para sa kanilang magkakapatid ang mga ito. Walang buting ibubunga ang pagtira ng mga ito sa bahay nila. Cindy, bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Mirasol nang makitang mugto ang mga mata ng bunsong kapatid habang nakaupo sa unang bahitang ng hagdan. Ate Buma, buti dumating ka. Si Ate Elaine kasi pinalabas ako sa kwarto ko. Ano? Bakit daw? Hindi pa man ay umuusok na sa inis ang kanyang ilong. Mainit daw kasi sa silid niya dahil wala pang aircon. Kaya doon na raw muna siya sa silid ko. Mahikbihikbing wika ng batang 10 taon pa lang edad. Doon na lang daw ako sa silid mo matutulog. Total naman daw ay magkapatid tayo. Ano? Malditang ina. Halika nga. Gigil na inakay niya ang kapatid at tinungo nila ang silid nito. Elaine, buksan mo nga itong pinto. Kinalabog niya ang pinto. Ano ba? Bakit ba ang ingay-ingay mo? Natutulog ako. Galit na wika ni Elaine ang buksan ang pinto. Abat lalong nairita si Mirasol nang makitang kontoda na itis mga stepsister at mukhang bagong gising nga. Bakit mo pinalabas ng silid niya si Cindy ha? Alam mo ba kung saan ko siya dinatnan? Sa puno ng hagdan at umiiyak. Anong oras na? 12:00 na. Hindi pa rin tulog ang bata dahil inagawan mo ng higaan at silid. Aba, sino ba naman ang may sabi sa kanya na huwag matulog? Sabi ko naman sa kanya ay sa silid mo matulog Nakapamewang pa itong nang sumagot. Ang kaso nga, ngayon lang ako dumating. Isa pa anong karapatan mo na gawa ng silid ng kapatid ko? Ang kapal naman ng mukha mo. Abat, hoy, anong karapatan mo na sabihan ako ng ganyan ha? Nakalimutan mo na ba? Kasal na sina Papa at ang mama mo. Kaya may karapatan na kami sa bahay nito. Nagawin namin ang gusto namin at wala kang magagawa. Ganun. Pagkuhay buong hibangis niyang sinalakay ng sampalat sa bunot ang stepsister. Ay ano ba? Masakit. Bitawan mo nga ako. Nagpilit namang makawala at makalaban si Elaine pero malakas siya. Pinalakas ng ngitlit at galit sa mag-anak na nanggugol sa bahay at sa buhay nila. Nagawa niyang makubabawan ang babae. Ano ba yan? Tama na yan. Nang heto at napalabas na ng silid ang mag-asawang Pablo at Senny. Mirasol, tama na yan. Ano ba? Kandayak na mga awat ni Senny sa anak. Hindi. Papatayin ko ang impantak. Iyan. Napakasama niya. Lalong naging mabangis ang pananalakay ni Mirasol. Aray papa, tulungan mo ako. Iyak ni Elaine. Tama na sabi. Noon na magitan si Pablo at sa mas tamang salita ay kumampi sa anak. Isang malakas na paghila sa kanyang buhok ang ginawa ng lalaki. Sinunda ng malakas na sampal. Balandra siya sa dibdib. Mirasol, napasigaw naman si Sen at akmang dadaluhan siya.
Huwag mo siyang lapitan, huwag mong tulungan para madala. Ngunit naging maagap si Pablo sa pagpigil sa braso ng asawa. Pablo, ang anak ko, tama na yan, itong tandaan mo ha. Gigil na bumaling sa kanya ang lalaki. Nag-asawa na kami ng mama mo at kung may balak ang apihin ng mga anak ko, ang laitin sila dahil mahirap lang kami. Ay at hindi kasing yaman niyo. Basta huwag mo nang ituloy, hindi ako papayag. Dahil may karapatan na rin ako sa bahay nito. Akin na rin ang bahay nito at may karapatan akong patirahin dito ang mga anak ko. Nangingikit sa galit ang kalooban ni Marisol, ngunit masakit na masakit pa ang kanyang pisngi. Tumudugo pa ang gilid ng mga labi at kumikirot ang alit. Napaiyak na lang siya sa ngapit. Lalo siyang nagkikit nang makitang walang nagawa si Senny. Ang hilahin na ni Pablo pabalik sa silid. Habang si Elaine ay ngingisi-ngising tinalikuran silang magkapatid at tila nakaloloko pang inilak ang pintor ng silid ni Cindy. Ate, may dugo ka sa bibig. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Cindy. Wala ito. Marahas niyang pinahid ang luha at nagpilit na ang pati ng mga luha. Hindi siya dapat makita ng kapatid na umiiyak. Isang talong na. Makalalong manghina ang loob ng mga ito at tulang yung maapi ng mag-anak na intruder at opportunista. Halika na, doon ka na lang sa silid ko ha. Mabuti nga pala yun para may kasama ka ano. Oo nga. Hindi lang iyon ang pagkakataong nagkasagupa sila nila at lalong naging maldita. Minsan ay inabutan naman ni Mirasol na binabatukan ito ang binatalyong si Henrix na 14 pa lang ang edad. Ang tanga-tanga mo talaga no, gago ka, sabay batok ng babae dito. Hoy, napabilis ang hakbang ni Mirasol na kauuwi lang galing sa school. Bakit mo binabatukan ng kapatid ko? Ikinubli niya ang sariling katawan ng binatilyo at gigil na hinarap ang babae. Nagtatanong ka, bakit hindi mo alamin ang magaling na lalaking yan? Nahuli ko siyang binubusuhan si Pei habang naliligo. Ano? Napalingon siya kay Henrik. Totoo ba yun ha? Ate, hindi. Naparaan lang ako sa tapat ng banyo. Bigla namang lumabas si Faye na nakatapi lang ng tuwalya. Nagulat siya sa akin at nalaglag ang tapos. Kalasalanan ko ba naman ihin? Sinungaling ka. Kaya nagulat si Faye nakita niyang nakasilip ka sa pinto. Hindi totoo yan ate. Hindi naman ako ganun. Saka ang layo ng pinto ng banyo sa dinaraanan ko. Oo, naniniwala ako. Hoy, huwag mong pagbibintangan ng kapatid ko ha. Iyang kapatid mo ang burara. Dapat ba namang lumabas siya ng banyo na nakatapis lang? Bakit hindi na lang siya magbihis sa loob? Saka huwag na huwag mo ang kakantil ang kapatid ko ha. Wala kang kadala-dalaan. Ba't akala mo ba'y natatakot ako sa iyo ha? Ha? Akala mo ba'y uurungan kita kahit bubuing pa ako ng tatay mo ha? Na maywang pa siya. Sige, subukan mo kung kantayin. Amin niya. Ganon, sandali. Pagkuway nagmamarchan tumalikod sa iling. Nang magbalik ay kasama na si Pablo. Ayan papa, sabi niya hindi mo raw siya kaya. Hindi raw siya natatakot sa iyo. Wala raw pwedeng makapalakit sa kanilang magkakapatid sa bahay mo ito. Ganon, sumingasing si Pablo. Ikaw wala kang kadala-dala. Pagkuway akmang lalapit sa kanyang amin. Sige, bigla niyang ilabas ang balisong na binili niya sa isang kaklaseng kasapi sa fraternity. Subukan mo nili akong saktan. Papatayin kita. Ha? Nagulat si Pablo nang tutukan niya ng patalim na anyong natakot. Alam mo bang kahit pitik ay hindi nagawa sa akin ang papa ko nung buhay pa siya? Ikaw balak mo pa kung gawing punching bag? Hindi maaari. Ang tagpong iyon lang inabutan ni Senny. Malasol, ano ba yan? Itigil mo yan. Sa kanya ito nagalit. Pero nang malaman ang nangyari, napaiyak na lang ang byuda. Pagpasyensyahan mo na lang sila anak. Galing kasi sila sa mahirap na milya kaya sensitive. Wika pa nito. Sensitive? Sa lahat naman ng sensitive, sila yata ang walang pakaramdam. Manhid sa damdamin ng iba. Mama, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita kung paano kaming nahihirapang magkakapatid? Napakisamahan ng mag-anak na yan na parang mga langaw na nakatungtong sa kalabaw. Sina Sandy at Henrik, ilang beses na nilang sinasaktan, lalo na si Kit. Tama bang si Henrik niya ipalinis ang kanyang sapatos? Anak, mama kapag hindi mo sila pinatira sa ibang bahay, Alswer darating ang sandaling mapapatay ko sila. Hindi ako papayag na lapastanganin nilang bahay na ito. Sakta ng mga kapatid ko. Lalaban ako ng patayan. Napaiyak na lang si Senny dahil tila naiipit ito sa nag-uumpugang bato. Pero ang kalbaryo ni Marisol ay nakatakdang madagdagan ng mas malala pang sitwasyon na nagtutulak sa kanya sa impyerno. Anong ginagawa mo rito sa silid ko? Gulat na napabangon si Marisol nang biglang pumasok sa kanyang silid si Kit. Malamlam ang mga mata at nangangamoy ang hininga sa alak. Wala lang. Makikipagkwentuhan sana ako sa iyo eh. Nakangisi na itong humakbang palapit sa kanyang kama. Ano? Bigla siyang napaigpapababa ng kama. Lumayas ka nga rito. Pero huli na, nadamba na siya ng lalaki. Ay, nagwala siya, nangalmot. Pinagsusuntok ito at tangkang daganan siya. Abat, napiko ng lalaki. Isang malakas na suntok sa kanyang sikmura ang pinakawalan. Pagkaway isang sampalang nagpatulig sa kanyang tainga.
Nagdilim ang paningin ni Mirasol. Hindi na niya alam kung ano ang sumunod na pangyayari. Kung gaano katagal siya nakatulog, hindi na niya alam. Nanlaki ang mga mata niya nang magis na ng dugo ang katawan ng lalaki sa kanyang tabi. Oh my God, Kit, Kit! Agad niya itong nakilala dahil nakadapa paharap sa kanyang mukha nito. Nanlaki pa rin ang mga matang pinakatitigan niyang stepbrother. Ngunit nakapikit na ito. Anyong wala ng buhay habang sa likod sa mismong tapat ng puso ay nakabaon ng mahigpit na kalahati ng talim ng punyal na iyon. No, hindi niya malaman kung anong gagawin o ang iisipan man lang. Gimbal na gimbal ang kanyang utak, pati na ang kalooban. Tila nang wiwindang ang buo niyang pagkatao, parang ayaw gumana ng kanyang isip. Saklolo! Napasinghap siya nang biglang umungulang lalaki. Tulungan mo. Anas nito nang mamulatan siya ng mga tangpilit iminumulat. Mirasol, para mo ng awa. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Anong gagawin ko? Kahit nagigimbal pa rin na nagawa niyang itanong. Ano man ang mangyari, ano man ang binalak nitong masamang gawin sa kanya kanina, hindi na iyon mahalaga. Sa nakikita niyang anyo nito ngayon na nakalawit ang isang pasahukay, gagawa pa rin umiral ng konsensya ng dalaga. Hugutin mong patalim, nahihirapan ako. Hindi ako makahinga. Napatitig siya sa puluhan ng mahabang pulyat. Para mo ng awa, hugutin mo. Oo. Kahit nahihinig ang buong katawan ng mga kamay, umakma siyang huhugutin ng punyal sa likod nito. Pumulandit ang mas masaganang dugo nang mabunot niya ang punyal. Ay! Napasigaw siya nang pumulandit sa kanyang mukha ang dugong iyon. Anong nangyari? Oh my God, ang anak ko. Napalingon siya sa pinagmula ng gimbal na tinig na iyon. Nakatayo sa pinto si Pablo. Ang kanyang stepdad sa tabi nito ay ang kanyang inang si Senny. Habang sa likod ay ang dalawa pang kapatid ni Kit na sina Eileen at Faith. Kuya Kit, halos sabay na sambit ng gimbal na tinig ng magkapatid. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong gagawin ko sa kanya? Wala, hindi ako ang... Nabiling na sa sampalang mukha ni Mirasol nang makalapit agad sa kanya si Pablo at bigwasan siya ng mag-asawang sampal. Huwag, napatili naman si Senny at agad dinawat ang asawa. Huwag mong saktan ang anak ko. Pagkuway iniharang nito ang sarili sa anak para hindi na masundan ang pananakit nito sa kanya. Umalis ka riyan. Ngunit animo papel ang nahinawin nito ang babae at muling sinalakay si Mirasol. Halika, papatayin din kita. Saka walang pakundangang sinikmuraan nito ang dalaga. Napaluhod siya sa puwang sikmura. Nagdidilim ang kanyang paningin sa sobrang sakit. Huwag, maawa ka sa anak ko. Huwag. Walang tinangka ni Senny na bigyan siya ng protection. Umalis ka rin. Ngunit maging ito ay nabigwasan ng malaking kamao ng lalaki. Pagkuway muli nitong sinugod si Mirasol at sunod-sunod na sampal sa bunot at tadyak ang ibinigay sa kanya. Sa sobrang hirap at sakit, tuluyan na siyang nawalan ng mama. Mama, sambit niya ng mabanaag ang luhaang mukha ng ina bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Anak ko, awang-awa na kinalong nito ang lungay-ngay na dalaga. I'm sorry. Anong nangyari? Gimbal na napabangon si Mirasol. At ganun na lang ang gimbal niya nang mamulatan ng dalawang pulis na nakabantay sa tabi ng kanyang kama, habang ang isa niyang kamay ay nakaposa sa gilid ng higaan. Huwag kang malikot, miss. Baka dumugo uli ang mga sugat mo. At huwag mong tangkaing tumakas, nakaposas ka at may kasama pa kaming bantay sa labas. Ano? Tila nawiwindang ang kanyang utak sa pag-alala kung anong nangyari. Isa-isa namang nagliwanag sa kanyang isip ang mga naganap. Ang pagtatangka ni Kit na pagsamantalahan siya, ang panlalaban niya, ang pagkawala ng malay, at ang pagmulat at makitang duwang nakahandusay sa kanyang tabi ang stepbrother. At higit sa lahat, ang paghugot niya sa patalim na nakabaon sa likod nito at ang pagkakahuli sa kanya ni Pablo sa aktong iyon at ikinalang niya sumaksak dito. At ang pinakahuli, ang pananakit sa kanya ni Pablo. At ngayon, mga pulis, tulungan ninyo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang sumaksak kay Kit. Ako ang biktima. Ngunit kahit na anong sabihin ni Mirasol sa mga pulis, walang pakialam ang mga ito. Pasensya na, Miss Mirasol, pero trabaho lang ang sa amin. Walang personalan. Ang alam namin talaga ikaw ang suspek sa pagsaksak kay Kit. Kaya wala kaming magagawa kundi ang batayan ka. Siguro hindi makakatakas hanggang gumaling ka at nang maikulong ka na. Nanlambot si Mirasol. Dama niya na wala siyang kakampi. Mamanasan ka na. Anong nangyari sa'yo? Bakit mo ako pinabayaan? Mga katanungang hindi magkakaroon ng kasagutan hanggang hindi sila nagkikitang mag-ina. Hanggang dumating ang sandaling kailangan na siyang dalhin sa kulungan upang pagayaran ang kasalanang ibinibintang sa kanya na hindi naman niya ginawa. Iyon ang patuloy niyang pinaniniwalaan. Hindi siyang sumaksak kay Kit.
Wala siyang alam sa bagay na iyon. O bahala ka nila ha, wika ng escort na pulis ni Marisol nang dalhin siya sa presinto. Para ilagay na sa kulungan, akong bahala rin. Mukhang big time yan tipong modelo, mukhang mayaman. Nakangising wika ng pinaka-warden. Siyempre naman, anak mayaman talaga iyan kaya lang matapang. Nayari iyang nagtangkang mangrip daw sa kanya. Iyon ang sabi niya, tinangka daw siyang halayin ng kanyang stepbrother. Ngingisi-ngisi naman ang pulis. Ganon, Tingnan nga natin ang tapang ng babaeng iyan dito. Tingnan natin kung kakayanin niya sa loob si Big Berta. Lalo namang naging malisyoso ang ngisi ng warden sa pagkakatitig sa kanya ay baka sa kislap ng mga matang pagnanasa sa kanyang kagandahan. Lihim namang kinakabahan si Marisol, lalo niyang nadamang panganib hindi lang para sa kanyang buhay, kundi sa kanyang kapurihan. Hindi ako papayag na makulong. Marami na akong nababalitaan tungkol sa mga babaeng preso na nilalapastangan ng mga kasamahang preso at kung minsan ay ng mga bantay na pulis. Hindi ako makakapayag na tuluyang makulong. Alam ko wala akong maaasahang tulong kay mama. Hindi ko alam kung tuluyan na niya akong pinabayaan o pinipigilan lang siya ni Tio Pablo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko nang umasa lang sa sarili ko. Kapag tuluyan akong nakulong, siguradong lalong hindi ako mapapatunayan na hindi ako sumaksak kay Kit. Sa pagkakataong ayun ay naging malikot ang mga mata ni Marisol. Ang kulungang natatanaw niya mula sa kinatatayuan ay narerehasan ng pintong bakal, habang sa kabilang panig ay ang opisina ng warden. Bahagya niyang nilingon ang pinasukan nilang pinto ng escort na pulis. May 3 pulis na nakatayo roon. Sa kabila pa ng imposible na makaraan siya roon na hindi mahuhuli ng mga ito. Biglang natutok sa tapat ng sikmura si Marisol pagkuway napaluhod siya. O anong nangyayari riyan? Nagulat ang warden. Ewan ko. O anong nangyayari riyan Ngunit hindi na nakapagsalita si Marisol. Tuluyan na siyang nalugmok sa lapag at anyong wala ng malay. Miss ba? Huwag kang ang umarte. Inis na itinahaya siya ng pulis. Ngunit nangingisay na si Marisol. Tumitirik ang mga mata at bumubula ang bibig. Shit, ano ba yan? Akala ko ba'y magaling na ang mga sugat niyan, kaya inilabas na ng ospital. Gulat na wika naman ng warden. Oo, yun ang sabi ng doktor. Bakit ganyan? Ewan ko. Grabe naman kasi ang tinamong bugbog niyan kay Pablo Nalamog talaga. Anong gagawin natin dyan? Buti pa ibalik mo muna sa ospital. Ang bili ni Pablo huwag hayaang makatakas ang babaeng iyan. Pero hindi niya sinabi na hayaang mamatay. Saka ang ganda niyan, sayang naman kung hindi pa kinabangan sa mga racket natin. Oo nga, sige naman. Kaya napilitan ng pulis na buhatin siya at muling isakay sa mobile car. Sa likurang bahagi ng sasakyan nito inilagay ang dalaga. Oy Morales, samahan mo nga ako. Tawag nito sa isa pang pulis na palabas ng presinto. May responde kami sa dapitan pare. May hold up daw doon. Iba na lang. Ang tinawag namang Morales ay agad na sumakay sa isang mobile car. Kasunod ito ang iba pang pulis na lumabas ng presinto at nagsakayan sa mga sasakyan. Umuugong ang malakas na sirena ng mga mobile car na maglalabasan sa compound ng presintong iyon. Habang naiiling naman, mag-isang inilabas ang pulis na may dala kay Marisol ng sasakyan. Nakakainis naman kasi ang babae ito. Ngayon pa inatake. Bumubula na naman ang bibig. May mukhang epileptic pa ito Palingali nga ito habang nagdadrive. Leche, kung hindi lang maganda ito at pakikinabangan talaga ni warden, tuluyan ka ng isinalbich ito at nang makakubra na ako. Kay Pablo patuloy naman sa panginginig ang katawan ni Marisol, tumitirik pa rin ang mga mata. Sabi ko na nga ba, may masama talaga silang plano para sa akin. Kailangan ko ng kumilos, malapit na siguro ang ospital. Pero iyon ang nasa isipan ni Marisol habang hirap na sa ginagawang kunwaring panginsay. Tumigil ka nga, malapit na tayo sa ospital, konsumhidong sigaw ng pulis. Bigla siyang bumangon sa pagkakahiga sa likurang bahagi ng sasakyan, sinabayan ng kunwaring pagsusuka kahit wala namang lumalabas mula sa kanyang bibig. Ay ano yan Huwag mong sukahan ang mobile car ko, ayoko maglilinis na yan. Pero patuloy lang si Marisol sa pagkukunwari. Kahit puro laway lang ang inilalabas niya sa bibig, ay patuloy siyang nagduduwal. Tangina, higil na inihinto sa gilid ng highway ang mobile car at agad na bumaba upang buksan ang pinto sa likod. Bumaba ka nga Riam, dun ka sa gilid sumuka. Pero hindi siya tuminag. Anyong hinuhina pa nga at patuloy lang sa pagduwal. Ano ka ba? Ang kulit mo Paghuway gigil nitong binaltang kamay si Marisol at sapilitang inilabas ng sasakyan. Diyan ka magsuka. Lecheng dudumihan mo pa ang mobile car. Tumukumaw naman sa gilid ng daan sa madamo si Marisol at nagpatuloy sa pagsusuka. Habang lihim na naging mailap ang mga mata niya. Naghahanap siya ng tiyempo para makatakbo palayo.
Buwisit na ang init-init ng araw dito. Bilisan mo yan. Doon lang ako sa sasakyan. Huwag kang tatakbo ha. Hindi siya kumbo. Tuloy lang sa pagduduwal. Eksaktong narinig niya ang pagsara ng pinto ng mobile car. Pinirahan niya ng takbo patungo sa madamong bahagi ng gilid ng kalsada. Sinuong niyang matataas na talahib hanggang makapasok siya sa kaloob-loob niyang baniyan. Anak ng huli na nang mapansin ng kasama niyang pulis na nawala na siya sa pinag-iwanan nito. Ay tiyang babae yun. Natakasan ako. Tigil na tumakbo sa damuhan ng pulis, ngunit hindi na nito mahagip ng tingin. Si Mirasol na nagawa palang makalabas sa lugar na iyon nang pumasok naman ang humahabol sa tumawid sa kabilang kalsada at sumuot sa madamuring bahagi niyon. Ano? Gulat na gulat si Rachel nang marinig ang sinakal ng kaibigan mula sa kabilang linya. At anong gusto mong gawin ko? Rachel, ikukulong nila ako at wala akong kasalanan. Hindi ako papayag na makulong. Alam ko, nararamdaman ko. Hindi ako matutulungan ni Mama sa pagkakataong ito. Hawak siya sa leeg ni Pablo. Nakita ko nun kung paano siya bugbuhin ng lalaking yun habang inaawal ito ng pananakit sa akin. Rachel, please, ikaw na lang ang mahihingan ko ng tulong. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan. Wala akong pera. Wala rin ako kahit na ako. Please. Okay, just calm down. Mag-iisip ako ng paraan. Nagugutom na ako. Ang baho-baho na ng damit ko. Sige na naman, no. Teka, nasan ka ba? Narito sa malapit sa bahay ninyo. Ano? Paano kung papasukin mo na ako riyan, please? Sige. Wala naman sina Mama at Papa. Bubuksan ko ang gate, ha? Pumasok ka na lang. Salamat. Kahit paano ay nakadama ng pag-asa ang dalaga. Agad siyang lumabas sa kinakukublang tindahan at sinilip ang gate sa bahay ni na Rachel kung may magbubukas na. Ayun, bukas na. Oy, miss, saan ka pupunta? Bayad mo sa payphone. Habol sa kanya ng may-ari ng tindahan na may payphone. Ang sandali lang ho, kukuha lang ako ng bari sa bahay ni na Rachel. Wala kasi akong bari ay. Ano? Pero nakakabang na patungo sa bahay ni na Rachel ang dalaga. Anak ng, mamaya ko na nga lang sisingilin si Rachel. Napakamot na lang ito sa ulo nang makitang pumasok na ng gates ni na Rachel si Marisol. Pasensya ka na dyan sa konting laman ng ATM ko ha. Bahala ka nang mag-withdraw. Hayaan mo kapag nakahingi ako ng pera kay Mama, magdideposit ako na yan para malaki-laki naman ang baon. Salamat. Malaking bagay na ito. Saka salamat din dito sa damit mo, sa pagkain at sa paligo. Mukha talaga akong pulubi kanina, no? Ang baho na, ang bantot ko pa. Natatawa na ang wika ni Marisol. Wala iyon. Maganda ka pa rin naman kahit ang dumi at ang baho mo kanina. Ito nga palang ilan pang piraso ng damit ko para may pamalit ka. Dalhin mo na rin itong bag ko. Oo, inayos na niya sa bagang ilang pirasong damit. Siya nga pala, anong balak mo? Saan ka ba pupunta? Hindi ko pa alam. Hindi ako makapag-isip eh. Ang alam ko lang hindi ako makakapayag na makulong. Siya nga pala, maipakikiusap sana ako sa'yo ha. Ano yun? Baka naman pwede mong alamin kung ano ang lagay ni Mama. Saka yung dalawa kong kapatid. Nag-aalala ko sa kanila eh. Baka kung ano ang ginagawa sa kanila ni Pablo at ng dalawa pang bruha niyang anak. Si Henrik madalas siyang batukan. Si Cindy laging pinaiiyak. Naku, ang hirap yan. Hindi kaya makahalata yun. Hindi naman siguro. Dati ka na naman nagpupunta sa amin, hindi ba? Oo, pero ibang sitwasyon ngayon. Tiyak na galit sa iyong demonyong yun. Baka pati sa akin ay magalit. Kung hindi ka papasukin sa bahay namin, huwag ka nang magpumilit. Pero kung hindi naman at makakalusot, saka ka nilang pumasok. Sige siya nga pala, 2 cellphone ko. Dalhin mo na yung isa para makontak kita ha. Oo, salamat talaga ha. Wala iyon, lakad ka na. Oo. Bago tuyulo yung umalis si Marisol ay binayaran niya ng bariyang may-ari ng paper na naghabol sa kanya. Inirapan lang siya nito matapos tanggapin ang bayad pero hindi lang niya pinansin. Hindi pa rin alam ni Marisol kung saan pupunta pero sige lang siya ng lakad. Si Tito Art nga pala, may opisina siya sa Makati. Isa siyang abogado at kaibigan siya ni Papa. Baka matulungan niya ako, sa kanya na lang ako pupunta. Sumakay na lang ng basang dalaga patungong Makati. Hindi na siya naging maluhos sa pagsakay ng taxi kahit na nakasanayan niyang may sariling sasakyan. Tiniis na lang niya ang pakikipagsiksikan sa mga pasahero sa bus. Kailangang tipirin niya ang perang galing kay Rachel. Ilang sandali pa, bumaba na siya sa Alaya. Pumasok siya ng Glorieta Mall para lumabas sa kabilang bahagi niya kung saan matatagpuan ang building na pinapasukan ni Art na kaibigan ng kanyang papa. Ang hindi alam ng dalaga sa mga sandaling iyon ay naroon din sina Pablo at ilang pulis. Nag-isip ang lalaki kung saan maaaring lumapit si Marisol ngayong nakatakas ang dalaga. At sa pananakit nito sa mag-iinang sene na paamin to ang asawa kung sino ang posibleng lapitan ng anak sa ganoong pagkakataon. Sigurado ako pupuntahin sa kaibigang abogado ng kanyang papa. Kailangang maunahan natin siya. Dito na lang muna tayo duman sa loob ng mall. Doon sa dulong pinto ay patungo sa kabilang building. Sige ho, salamat.
Huwag kayong mag-alala, kung bahala sa inyo. Halatang ngit-ngit na ngit-ngit si Pablo kay Mirasol. Gigil na makita. Habang si Mirasol ay patungo na rin sa pintong papasukan din ni Pablo. Eksaktong 10 metro ang layo sa pinto na hagip ng kanyang paningin ng mga ito. Natanaw din siya ni Pablo. Nagkatinginan sila. Naging mailap na ang mga mata ni Mirasol. Hindi, bigla siyang kumilos. Bumalik patakbo sa pinanggalingan. Habulin natin. Nagsimula ang habulan sa loob ng mall. Harangin ninyo, sigaw ni Pablo sa isang security guard na pasalubong sa kanya. Dahil wala namang alam ang security guard na nakita mga pulis nang mahabol kay Mirasol, bigla itong humarang sa daraanan niya. Dumipa na tila ba datakmain siya. Hindi mo ako mahahawakan. Hindi ako papayag. Bigla siyang yumuko sabay lagay sa likod nito at hila sa nakasukbit na service firearm. Ha? Nagulat ang security guard. Hindi agad nakakilos kahit nakalabas na siya sa isang pintong patungo sa parking ng mall. Iyon ang nangyari. Paikbing wika ni Mirasol habang nakasandal sa likod ng kotse ng lalaki. At ikaw nga ang na-hostage ko. Sorry, hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Napabuntong hininga ang lalaki bagamat patuloy lang ito sa pagdadrive. Ano nga ang pangalan mo? Maya-maya ay tanong nito. Nagtaas siya ng paningin at sinulya pa nito sa salamin. Mirasol, bakit mo itinatanong? Siyempre naman, may 4 na oras na tayong magkasama. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Siya nga pala ako si Andre. Pwede mo. Pero kung naiinis ka, pwede rin naman ito. Anyway, magpahinga ka na muna riyan, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Matapos kong marinig ang kwento mo, magagawa pa ba naman kitang ipahamak? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nangangalumata ka. Sige na, malayo pang biyahe natin. Paglabas natin ng NLEX, mag-stop over muna tayo para makakain. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Saan ba tayo pupunta? Actually, patungo talaga ako sa Batanes nang gawin mo akong hostage. Batanes? Nagulat siya sa sinabi nito. Oo, may rest house kasi ako roon. Magbabakasyon ako at mag-aanwid. Pero dahil nasabit ka na sa lakad ko at hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa buhay mo o kung saan ka pupunta, sumama ka na lang sa akin. You'll be safe with me. Hindi siya kumibo. Nililimi ang sinabi nito. Hindi pa rin ako dapat magtiwala sa kanya. Kailangan kong makaisip ng paraan para makalayo na sa kanya. Total, hindi na naman ako masundan ng mga pulis. Kailangan kong bumalik sa lungsod. Kailangan ko ako ni na Henrik at Cindy. Kailangan mailayo ko sila sa pamilyang ulo. Ngunit habang nagbibiyahe sila, hindi rin naman napigilan ng dalagang maidli. Hindi na niya namamalayan na panay ang sulap sa kanya ni Andre habang nagdadrive ito. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Sayang kung mapapatay lang ng mga pulis o kung makukulong lang. May magagawa naman siguro ako para matulungan siya. Sa tingin ko naman, nagsasabi siya ng totoo. Napabuntong hininga na si Andre. Hindi niya may paliwanag kung bakit napupuno ng kung anong klaseng kaligayahan ang kanyang puso sa simpleng pagsulyap lang sa mukha ng hostage taker niya. Maya-maya ay napailing ang binata. Naalala ang pagkakatutok ng baril sa kanyang sentido. Bakit ba hindi man lang ako kinabahan ng tutukan niya ng baril? Dahil ba sanay akong makipag-Russian roulette noon? O dahil sa unang tingin ko pa lang sa kanya kanina sa salamin ay hindi ako naniniwala na kaya niyang kalabitin ang trigger niyon. At habang panay pa rin ang sulyap niya sa magandang dalaga, hindi niya maiwasang maalala ang naging pag-uusap nila ng amaing si Jacob kanina. Congratulations, Andre. You made it again. Nasisiyang wika ni Jacob matapos magtagumpay sa isang misyon si Andre. Thanks, Uncle. Kaswal lang niyang tugon. Ang galing mo talaga, pinsan. Wala akong masabi sa'yo. Lahat ng misyon na mataatang sa'yo nasusolve with flying colors. Wika ni Harrison. Well, nakakaboring nga ang mga kasong nahahawakan ko eh. Wala nang thrill. At hindi siya nagyayabang. Talagang nagsisimula na siyang mabor sa pagiging secret agent. Feeling niya ay walang pinagkaiba ang mga misteryo ng kasong hahawakan niya. May hinahabol siyang suspect, may kailangan siyang surveillance na tao, o kaya ay mag-spy sa isang grupo, o pumasok ng palim sa malalaking gusali o bahay, o kaya ay pumunta sa malalayong lugar na may kahina-hinalang aktibidades ang mga nakatira at kung ano-ano pa. Feeling ng binata ay hindi na siya na-excite. Ikaw talaga, napaka-adventurous mo. Ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay mo, wala pa rin thrill ang pakiramdam mo. Ewan ko ba, basta pagkagaling ko rito magbabakasyon muna ako. Uuwi na muna ako sa resort ko. Ano? Ang layo-layo ng Batanes. Bakit doon ka pa maglalagi? Wala lang. Mag-unwind. Magsusoul searching. Saka masarap magbiyahe, ano? Hindi ako magpapahatid sa chopper.
Kotse lang talagang gagamitin ko. Ewan ko sa'yo, naghahanap ka ng sakit ng katawan. Ang nakikinig na si Jay ko pa hindi nakatays na hindi sumali sa usapan ng dalawang pamangkin. Alam mo kung anong problema sa'yo kaya ka naboboard sa buhay mo. You're incomplete. Bagyang kumunot ang noo ni Andre sa sinabi ng amain. What do you mean, Uncle? Well, nakakalimot ka kasi. You're becoming 31 next month at hanggang ngayon wala ka pa rin steady relationship. Dahil hanggang ngayon naniniwala ka pa rin na hindi kailangan ng isang kumpletong relasyon para maging masaya. Na hindi kailangang magbigay ka ng commitment sa isang babae para maging maayos ang relasyon ninyo. Uncle, alam ko mahirap talagang magbigay ng commitment sa isang babae. Pero kung gusto mong manatili sa tabi mo, habang buhay, talagang kasal ang dapat mong ialok sa kanya. Ikaw, nangyari na ba sa'yo yung ganong pakiramdam na may isang babaeng gustong-gusto mong makasama habang buhay, pero dahil ayaw mong magbigay ng commitment sa kanya, hinayaan mo na lang siyang mawala ng tuluyan sa'yo? Hindi agad nakakibo si Andre pero maya-maya ay napangiti siya. Sorry, Uncle, pero kung iniisip mo na kaya ganito ako ay dahil minsan akong nasaktan, dahil may babaeng dumating sa buhay ko na hinayaan kong mawala dahil ayokong magbigay ng commitment sa kanya. So far, wala pa naman. Well, if that's the case, mas lalo talagang magiging bored ang buhay mo dahil hindi mo mararamdaman ang kasukdulan ng damdamin ng isang taong nagmamahal at minamahal. Talagang maboboard ka dahil hindi mo pala natatagpuan ang tunay na kaligayahan. Gustong pagtawanan ni Andre ang sinabi ng amain pero bahagya siyang natigilan. Tunay na kaligayahan? Ano nga ba yun? Hanggang makaalis na siya sa opisina ng amain na iniisip pa rin ng binata ang napag-usapan nila. Pero pilit niyang iwinak siyang anumang isipin. Magbabakasyon siya sa kanyang rest house sa Batanes, mag-i-enjoy at magpapahinga. Magre-relax, ayaw niyang magbaon ng mga negatibong damdamin. Dumaan na lang muna siya sa Glorieta Mall para mamili ng mga bagong kagamitan sa pag-scuba. Namili rin siya ng mga paboritong pagkain. Pagkuway tinungo na niyang parking lot ng mall para umalis na. At noon nangyari ang lahat. Isang babaeng biglang sumakay sa kanyang kotse at sumakal sa kanya sabay tutok ng baril sa kanyang sentido. Napailing si Andre pagkuway pinasok niya sa parking ng isang lodging inn ang kanyang sasakyan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi, napapagod na siyang mag-drive, nagugutom na rin siya, kahit paano ay kailangan niyang magpahinga. Pero matagal na siyang nakahinto ay tulog pa rin ang kanyang hostage taker. Nangingiting bumaba na ng sasakyan si Andre at lumigid sa pinto sa likuran at binuksan niya. Antok na antok, kawawa naman, kailangan talaga niyang mahiga ng maayos para hindi sumakit ang kanyang katawan. Mirasol, Mirasol. Ha? Gulat na nagmulat ng mga mata ang dalaga nang maramdaman niya ang marahang tapik sa kanyang pisngi. Bakit? Automatikong naitutok niya ang baril kay Andre nang maalala kung ano ang sitwasyon nila. Hey, hey! Natatawang tinabig ng binata ang dulo ng baril. Ano ka ba? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Ginigising lang kita para makapagpahinga at makakain tayo. Ha? Napasulyap si Mirasol sa labas ng sasakyan. Napapagod na ako. Hindi ko na kayang mag-drive. Nagugutom na rin ako. Lodging inn iyan para sa mga biyahero. Pwede tayong mag-check-in muna riyan. Isa pa para maunat naman iyang likod mo. Ha? Hindi agad makapag-isip ng maayos si Mirasol. Hindi, tinitrick mo lang ako ano. Balak mo akong ibigay sa mga pulis. Akma na naman iyang itututok ang baril dito. Mirasol, ano ka ba? Pwede bang kalimutan mo na muna ang isiping stage mo ako? Kanina ka patulog. Kanina ko po pwedeng kunin niyang baril mo at magiging baligtad na ang sitwasyon natin. Pero hindi ko ginawa dahil ayokong gawin. Ayokong takutin ka. Gusto kong mapayapa ang loob mo. Gusto kitang tulungan. Isama sa pupuntahan ko. Para kahit na paano ay makatakas ka sa mga pulis, hindi ka pa ba naniniwala? Naniniwala ako sa mga sinabi mo ha? Natahimik siya sa kanapayo ko. Halika na, papasok na tayo riyan, just trust me. Napatitig siya sa mukha nito pagkaway sa hawak niyang baril. Ibigay mo sa akin ang baril. Bakit? Para maramdaman mo na pwede kang magtiwala sa akin kahit hindi mo hawak iyan. Anong hanggang nasa iyo yan, hindi ka magtitiwala sa akin dahil akala mo ay bala kong agawin niyan. So give it to me. Hindi. Mirasol please, hating gabi na. Magpahinga na tayo. Just give me the gun at magugulat ka mapapayapa ang loob mo. Muli siyang napatitig sa hawak na baril. Tama si Andre. Habang hawak niya ang baril na iyon, lalo lang siyang ninenervyos. Oh, nakayukong inabot niya ang baril sa binata. Napangiti naman ito. Mirasol, ibig sabihin, nagtitiwala ka na sa akin. Wala akong kakampi. Wala akong mahihinga ng tulong. Ikaw lang ang nasa tabi ko. Gusto kong magpahinga, matulog ng mahimbing. Kung hawak ko yan, hindi ako matatahimik.
Napangiti si Andre. Naging malamlam ang titig nito sa dalaga kahit na nakayuko siya. Salamat. Pagkuway ginagap nito ang palad niya. Sige, hawakan mo na uli ito. Saka inilagay sa palad niya ang baril. Bakit? Nagtatakang napatitig siya sa mukha nito. Bakit mo isinusoli sa akin? Dahil ngayon ay hindi mo na sa akin gagamitin niyan, kundi sa sino mang kaaway na magtatangka ng masama sa iyo. Dahil hindi mo na ako kailangang tutukan ng baril para sundin ka. Dahil gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pangako. Andre, hindi niya malaman kung anong klaseng damdamin ang biglang sumibol sa kanyang puso. Kamuna itago mo na sa bag mo yan. Bababa na tayo para makapagpahinga na sa itas. Pagkuha inilahad na nito ang palad sa kanya. Sige, sa pagkakataong ngayon, walang pag-aalin lang ang tinanggap ni Mirasol ang palad ng binata. Isang bagong umaga ang sumulubong kay Mirasol. Iyon ang kanyang pakiramdam nang lumabas na sila ni Andre sa lodging inn at nagtuloy sila sa pagbibiyahe. Malamig ang hangin, masarap damhin sa balat. Payapa ang kanyang kalooban nang muling sumakay sa kotse ng binata. At sa pagkakataong iyon, sa unahan na siya naupo sa tabi nito. Nahimbing ka ba? Kaswal na tanong ni Andre habang nagmamaniobra palabas ng driver. Medyo. Pagod na pagod kasi ako. Ilang araw din akong kulang sa tulog. Mabuti naman. Alam mo kapag nakarating ka sa rest house ko, lalo kang magiging payapa. Walang makakagalaw sa iyo ron, pangako. Salamat. Pagkuway at tuwanaw siya sa labas ng sasakyan at napabuntong hininga. O ano pang problema? Hindi ka na naman nag-aalala sa akin, hindi ba? Hindi mo na iniisip na pag nalingat ka, ay baka manlaban ako. Oo, kaya lang naiisip ko ang mga kapatid ko. Hanggang nasa poder na siya ni na Tito Pablo, hindi matatahimik ang loob ko. Gustong matahimik ang kalooban mo. Siyempre naman. Okay, I'll give you a peace of mind. Napalingon siya sa binata. Nagdadial ito sa cellphone. Sinong tinatawagan mo? Bigla na naman siyang nag-alala na baka pulis ang tatawagan ito. Si Uncle, siya ang makakatulong sa iyo. Talaga, makinig ka sa pag-uusap namin ha. Ini-open ni Andre ang speakerphone ng sip nito. Hello, Uncle. Yeah, so na-televise pala ha. Yeah, pero sa tingin ko, hindi ka naman mukhang na-hostage ah. Napapitlag si Mirasol nang marinig ang maotoridad na tinig ng lalaki mula sa kabilang linya. Of course not. Sa palagay mo ba kaya kong i-hostage ng isang babae? Natural na hindi. Knowing you, kaya lang, na-frame up lang si Uncle. Saglit na sinulya pa ng binata si Mirasol. Oo, kaya nga ako tumawag sa iyo eh. Ang laki ng problema niya. Gusto ko siyang tulungan. Ilalayo ko muna siya sa mga naghahabol sa kanya. Baka madamay ka. Alam mong hindi mangyayari yun, Uncle. Oo nga, pero Uncle, may iba pa siyang problema. Ang mga kapatid niya na nasa poder ng kanyang amain, may ipakikiusap sana ako sa iyo. Kayang-kayang gawin niyo ng team. Sige, ano ba yun? Sinabi ni Andre ang plano. Agad namang sumang-ayon si Jacob. Matagal lang tapos makipag-usap si Andre sa May na hindi pa rin makapaniwala si Mirasol na kasama talaga niya ang tamang tao na makakatulong sa lahat ng gusto't na nangyari sa kanyang buhay at pamilya. Totoo ba yung pinag-usapan ninyo ng uncle mo? Talaga bang kaya niyang kunin sa poder ni na Pablo ang mga kapatid ko? Parang gusto nang maiyak ni Mirasol. Nakangiting sumulyap sa kanya ang binata. You heard him, hindi ba? Walang magiging problema sa kanya dahil pakikilusin niya ang mga taga-DSWD para legal nilang makuha ang mga bata. Ang mama mo naman, nasa kanya na kung gusto pa rin niyang makisama sa amain mo. Anyway, kung makikipag-cooperate siya sa mga pulis na isasama ni Uncle, pwede niyang kasuhan ng pagmamaltrato ang kanyang asawa. Iyon ay kung papayag siya. Talaga, salamat. Kapag naiisip kung paano kaya kung pinatulan mo ako ng i-hostage kita, baka gutay-gutay na ako ngayon sa loob ng kulungan. Kung alam ko na isa kang secret agent na may kakayahan sa lahat ng klase ng self-defense. Hindi ako lalapit sa'yo. And the good thing was, hindi mo alam, hindi ba? Oo nga. Kung sakali pala, isa na lang ang problema ko. Ano yun? Napabuntong hininga siya. Ang kaso ko, hindi ko alam kung paano lulusatayin yun. Isa pa rin krimen ang nagawa ko. Pero sabi mo naman ay hindi ikaw ang, hindi nga. Pero paano ko ba yung patutunayan? Huwag kang mag-alala. Tutulungan pa rin kita. Ang laki na pala talaga ng magiging utang na loob ko sa'yo. Huwag mo lang isipin yun ha. Siya nga pala. Magpahinga ka na muna habang nagbibiyahe tayo. Baka mga 4 na oras pa tayo. Sige. Nangipikit ng dalaga ang mga mata. Sigurado siya. Mahihimbing siya. Lalo pa at katabi niya si Andre. Wow! Totoong namangha si Mirasol nang makita ang pupuntahan nila. Maliban kasi sa rest house ni Andre na nasa tabing dagat at gawa sa mga batong deporma na ang mga ginamit na pansimento ay apog.
Upang hindi kayang itumba ng mga nagdaraang bagyo sa lugar na iyon, sumakay pa sila ng lancha upang tumungo sa di kalayuang floating nipa na talagang tinutuluyan ng binata kapag nagbabakasyon ito. Do you like the place? Nakangiting tanong ng binata habang nasisiyang minabasdan ng pagkaaliw ni Marisol sa loob at labas ng floating nipa hut na kung tutuusin ay hindi naman masasabing maliit na kubo lang, magkas ay may kalakihan din iyon. Idagdag pa na kumpleto yun sa makabagong gamit at may sarili pang generator para sa elektrisidad. Oo naman, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mabuti at kahit malayo ka rito ay name-maintain ang lugar. Siyempre naman, may nag-aalaga nito. Siya nga pala 2 sila dito. Tigisa tayo. Okay na rin itong mga nabili kong damit para sa'yo. Habang narito tayo, gusto kong kalimutan mo ang problema mo. Oo, lalong nalubos ang tiwala ni Mirasol sa binata. Naging mahimbing ang tulog niya ng gabing iyon. Nakapagtatakang hindi siya nag-aalala na baka kung anong gawin sa kanya ni Andres sa pagsusolo nila sa lugar na iyon. Gayong kung tutuusin, hindi nakaligtas sa kanyang pakiramdam na simula pa lang ay naaakit na sa kanya ang binata dahil isa siyang magandang babae at ito ay isang lalaki. At sa loob ng ilang araw ng pananatili nila sa lugar na iyon, ang pinakamemorabling sandali kay Mirasol ay kapag nagpapahinga na sila ng binata sa maliit na teresa ng nipahat at nagkukwentuhan o kapag paulit-ulit niya ay kinukwento rito ang mga naging karanasan niya sa pamilya ni Pablo. Matamang nakikinig si Andre sa kwento ni Mirasol habang masusoy naman itong pinag-aaralan ng kabuuan ng magandang mukha ng dalaga. Perfect ang kanyang ilong, ang hugis ng mga labi, ang mga kilay na parang iginuhit ng batikang pintor, maging ang makinis na pisngitila napakalambot damhin ng palad dahil sa sobrang kinis at pino ng balat. Sa loob-loob ng binata habang malayang nakakapture ng paningin ng binata ang lahat ng magagandang katangian ni Mirasol. Ikaw, sabihin mo nga sa akin, naniniwala ka ba sa akin na hindi ako ang sumaksak kay Kit? Pangungulit na naman niya. Ha? Napapitlag pa si Andre nang marinig ang tanong niya. Oo naman, pagkabiyo'y pabiglang tuhon. Ano ka ba? Noon ko pa sinabi sa iyon. Ano? Kamon, hindi mo naman ako kailangang bulahin ha. Hindi na nakatutok sa iyo ang baril ko. Natatakot na kasi akong hawakan yun dahil baka pumutok. Ano ka rin ba? Anong mapapala kung bulahin ka? Wala, hindi ba? Dahil parang ang sarili ko lang mas lolokohin ko. Hindi mo ba nakikita kung gaano ang ginagawa kong tulong para sa'yo? Nakikipag-cooperate ako sa'yo dahil ayokong mapahamak ka. Ayokong malagay sa alanganin ang buhay mo. Kapag tinuluyan ka ng mga pulis kaya ako mismo ang naglalayo sa'yo sa lungsod. Kaya pati kotse ko ay pinalitan ko para hindi tayo masundan ng mga pulis. Kung hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na wala kang kasalanan, gagawin ko ba yun? At gusto kong ipailala sa iyo ha. Kung ginugusto ko, isang siko ko lang tulog ka na. At kung ginugusto ko rin, kayang-kaya kong agawin sa iyo ang baril kahit na nakatutok sa sintidik ko. Pero hindi ko nga ginawa, hindi ba? Napayuko na lang sila. Okay, walang babalang ginagap ni Andre ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng bangkong kawayan. Ganito na lang ha, ipanatag mong loob mo. Habang narito tayo, walang sino man ang makakakuha sa iyo o walang isa mang pulis na makakahuli sa iyo. Hindi ako papayag. Sa tamang panahon at pagkakataon, ako mismo magsusuko sa iyo sa mga pulis. Andre, napapitlag siya sa sinabi nito at makumanghihilahin ng kamay na hawak ng binata. Hey, don't get me wrong. Isusulo ko lang kita sa mga pulis para linisin ang pangalan mo. Para linawin ang talagang nangyari. Hindi ako papayag na makakulong ka sa kabila ng rehas. Kayang-kaya kitang piyansahan. Hindi na kumibo si Mirasol. Pilit na nililimi ang sinabi ng binata. Pero iisa pa rin ang sinasabi ng kanyang puso. Natagpuan na niyang taong pwede niyang pagkatiwalaan. Sorry, hindi ko pa rin kasi maiwasang mag-alala. Hindi lang talaga ako makapaniwala na kusang loob mo akong tinutulungan. Kahit inilagay ko sa panganib ang buhay mo noon. Well, kung sa iba siguro magagalit sa'yo. Posibleng saktan ka sa oras ng pagkakataon siya. Maswerte ka at ako ang na-hostage mo. Bukod sa hindi ako pumapato sa bahay, hindi ko kayang manakit ng babae at nang matitigin kita sa salamin ng kotse ko. Lalong hindi ko kayang saktan ka. Sayang naman ang maganda mong mukha kung sisukong ko lang, baka magkapasa. Para sa akin kasi ang ganyang kagandang mukha ay dapat lang na hinahaplos, tinititigan, sinasambat, hinahalikan. Saka namimilyo ang titig na inuungkol nito sa kanya. Andre, automatikong namula ang dalaga sa hayagang papurin nito. Ngumiti lang ang binata. Oh, come on, don't be so naive. It's just a compliment na totoo lang sa loob ko. Kaya ako nasabi, anong magagawa ko kung nagagantala talaga ako sa'yo? Kaya kahit ano pang ginawa mo, maganang loob ko sa'yo.
Salamat, pero agad na siyang tumaya. Ay, saan ka pupunta? Gabi na, inaantok na ako. Sige, mauna na ako ha. Good night. Okay, good night. Pero halata sa tinig ni Andre na hindi nito gustong umalis ang dalaga. Agad namang humakbang papasok sa kanyang sisilid si Marisol. Nais niyang takasan ang nakakailang na presensya ng binata na ngayon ay lalong nadagdagan dahil sa mga pinagsasabi nito. Naging balisa si Mirasol ng nakaraang gabi dahil sa kaiisip kay Andre. At paano nga ba naman siya makakatulog ng maayos kung ang lalaking kasama mo sa ganong klaseng lugar ay aminadong attracted sa'yo? Pero hindi naman siya natatakot kay Andre sa isipin baka may gawin itong masama sa kanya. Naiilang lang siya, nag-aalala. Dahil ang totoo, sa tuwing maaalala niya kung paano nagkadikit ang mga katawan nila ng mga araw na yun, kung paano niyang nadama ang init ng katawan nito, kung paano nalanghap ang mabangong hininga at mamahaling kulon na kay swabing sa muyuhin. At sa tuwing maaalala niya kung gaano kagwapang mukha nito, tila may nag-uunahang daga sa loob ng kanyang dibdib. Sa aminin man niya o hindi, matindi rin ang nadarama niyang atraksyon para kay Andre at hindi alam ng dalaga kung saan siya dadalhin ang atraksyong iyon. Pagamat mabigat ang ulo dahil sa puyat, pinilit pa rin bumangon ni Mirasol. Silang dalawa lang ni Andre sa floating nipahat na iyon. Nakakahiya namang ito pa ang hinayaan niyang maghanda ng almusal nila. Kagabi nga ito na ang nagluto ng kanilang dinner, hindi ba? Matapos maghilamos ay agad na siyang lumabas. Natigilan si Mirasol nang malanghap ang mabangong aroma ng niluluto mula sa maliit na kusina ng floating nipahat na iyon. Nagluluto na siya. Punot noong humakbang si Mirasol papasok ng kusina. Oh, hi, good morning. Umaliwalas ang mukha ni Andre nang maalinunan siya. Tamang-tama, nakaluto na ako. Upo ka na, kakain na tayo. Good morning. Ang aga mo namang nagising para magluto. Hindi kasi ako masyadong nakatulog eh. Kaya nagbangon na lang ako at nag-fishing dyan sa labas. Nakahuli ako ng 2 malaking maya-maya. Kaya iniluto ko na. Timpla ka na lang ng coffee natin. Okay lang ba? Oo naman. Agad siyang naghanda ng kape para sa kanila, habang paminsan-minsan sinusulya pa niya. Ang binata, gusto niyang mangiti, nakasuot pa ng apron si Andre habang hawak ang siyansi at naghahango ng isda mula sa kawali. Hindi bagay ang sagwa sa laki ng katawan at tangkad niya, parang alangan sa kanyang maging kusinero. Ano kayang lasa ng kanyang luto? Nang salilingon sa kanya ang binata, ba't ka natatawa? Puna nito nang mahulang naglalaro niti sa kanyang mga labi. Wala. Naalala ko lang yung napanaginipan ko. Nag-iwas siya ng tingin dito. Humakbang ito patungo sa mesa dala ang bandihadong may isda. Kasama ba ako sa panaginip mo? Napasulyap siya sa mukha nito. Nangingislap ang mga mata nitong nakatitig pala sa kanya. Naginip din kasi ako. Ikaw ang napanaginipan ko. Ganon. Sinasaway ni Mirasol ang sarili, ngunit dahil hindi niya maiwasang mataranta. Oo, ganon. Kaya nga naisip ko, nagtagpo kaya tayo sa panaginip. Hindi ka naman kasama sa panaginip ko eh. Ang napanaginipan ko ay si mama at ang mga kapatid ko. Nag-aalala kasi ako na baka kung anong nangyari sa kanila. Baka lalo silang pagmalupitan ni na Pablo at ng 2 niyang anak. Sinadya niyang baguhin ang usapan dahil hindi na niya kayang tagalan ang mga pinagsasasabi nito. Napabuntong hinyamanan si Andre. Nakahalata man ito na binago niyang usapan. Hindi naman ito nainis. Huwag mo na silang isipin. Siguradong nakuha na sila ni Uncle. Sana nga. Just trust me, okay? Kagaya rin ng pagbibigay mo ng tiwala sa akin nang ibigay mo sa akin ang baril mo. Napayuko si Mirasol. Sige. Thanks, kain na tayo. Oo. Naging maasikaso si Andre sa kanya nang kumakain na sila. Naiilang ang dalaga dahil halos ay sinusubuan na siya nito. Heto pang isda. Ano ka ba, busog na ako? Natatawa lang na iniiwas niya ang bibig nang ilapit ito ang kutsarang may laman sa kanyang bibig. Anong busog? Bahagya mo lang tinikman yung sinigang. Sige, nakain ka pa. Pupunta tayo sa laot sa kain ng klantsa. Baka mamayang hapon tayo makabalik dito. Anong gagawin natin dito sa laot? Mirasol, narito tayo sa gitna ng dagat. Palutang-lutang. Kung magtsatsaga lang tayo sa panonood ng DVD at pakikinig ng music, baka pareho tayong maboryong. Mag-scuba diving tayo. Hindi naman ako marunong. Dahil tuturuan kita. Pero, come on, it's about time for you to do something na hindi mo pa nararanasan. Magulo ang mundo. Minsan ay maraming sorpresa. May mga dumarating na hindi pa natin inaasahan. May nangyayaring labag sa ating kalooban, kagaya ng nangyari sa'yo.
Nasabit ka sa ganyang kaso gayong wala ka namang kasalanan. By instinct ay naging matapang ka at natutong lumaban. Pero kung marami ka pang kaalaman sa mga bagay-bagay, mas madali para sa iyong mabuhay sa mundong ito. Tuturuan kitang mas maging matatag. Palaban, kapag natuto kang mag-scuba diving, mas may kasiyahan kang mararamdaman sa dibdib mo na hindi mo dating nadarama. Kapag naroon ka na sa ilalim ng dagat at nakikipaghabulan sa mga isda, I'll assure you, mararamdaman mo na kakaiba ka sa ibang tao. Dahil hindi pa nila nararanasan iyon. At kapag marunong ka ng sumisid sa ilalim ng dagat, may iba pa akong ituturo sa iyo. And I'll promise to you, mas lalo ka pang magiging matatag. Darating ang araw na mas makakaya mo nang harapin ang mga taong gumagawa ng kasamaan sa pamilya mo. Ilang sandaling natigilan si Marisol. Nililimi niyang sinabi ng binata. Oo nga, kailangan niyang maging matatag, matapang at marami alam. So sasama ka na, hindi ba? Untag ni Andre kay Marisol. Ngumiti ang dalaga, pero ang kislap ng mga mata niya ay punong-puno ng pasasalamat. Sige. It feels good. Tama si Andre. Iba ang pakiramdam kapag naroon ka na sa ilalim ng dagat. Yun bang nakikipaghalubulan ka sa mga isda o yung nakakatakap pa ka sa sahig ng dagat ay nalalaro mo ang mga corals at kabibing naroon. Kasi hodang mabigat pasanin ang tangke ng oxygen na nakasabit sa likod niya o nakakailang ang tubong nasa kanyang bibig para siya ay makahinga. Masarap makipaghabulan sa mga isda, lalo pat kahawak kamay niya si Andre habang sumisisid sa ilalim. Lalo itong nakaalalay, sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Sabay nilang singhap nang umahon sila sa ibabaw ng tubig at nagtanggal ng oxygen mask. Okay ang bilis mo naman palang matutong sumisid . Nasisiyang wika ng binata nang umahon na sila pasakay ng lansya. Mahusay ka kasing magturo. Ang sarap nga palang mag-scuba, no? Wika niya. Hindi lang ang mga paghawak sa kanya ni Andre ang nakasanayan ni Marisol, kundi ang kaswal ng pakikipag-usap nito. Kahit na papano ay hindi siya laging tense kapag kausap ito at hindi na siya nabubulol. Well, that's good. Sa loob ng ilang araw naging pag-scuba, madali kang natuto. I bet mas madali mong matututunan ng susunod kung ituturo sa iyo dahil wala naman tayo sa ilalim ng dagat kundi nasa ibabaw. Meron pa. Oo naman. Tuturuan kitang patakbuhin ang lansyang ito, then mag-surfing at jet ski ma. Hey, natatawang sansala ni Marisol sa iba pang sasabihin ni Andre. Ano ka ba? Ang dami naman ang gusto mo ituro sa akin. Ano ba? Balak mo ba akong gawing sportswoman? Natigilan ng binata pagkaway napangiti. Actually, pwede nga pala . Sige, try ko nga. Ikaw talaga. Napahagikik na nakurot niya ito sa tagiliran. Hey, maagap naman itong nahuli ang kamay niya. Pero lalong natigilan si Marisol nang mapansin niyang nakatitig sa kanya ang binata. Bakit? Muli siyang nakadama ng pagkailang. Gusto niyang hilahin ang kamay na pigil-pigil nito. Wala lang. Kapag naririnig ko kasi ang halakak mo, kapag napapangitingin kita, nakiwari ko mas iba yung kaligayahan ng nadaram ko. Alam mo ba, sa loob ng may isang linggong magkasama tayo, hindi ko naramdaman kahit minsan ang pagkabagot sa buhay. Hindi kagaya na 3 araw pa lang ako rito ay gusto ko nang bumalik sa lungsod at makigulo sa magulo nang ang takbo ng buhay ng mga taong naroon. Baka naman dahil nagawa mo akong experiment. Natatawang nag-iwas siya ng tingin dito at hinila ang kamay na hawak. Mabuti pa kaya bumalik na lang tayo sa kubo. Mainit na ang araw, nakakapaso na sa balakid. Marisol, pero hindi pumayag si Andre at tuloy na siyang katalikod dito. Hinawakan siya sa braso ang dalaga at hinapit sa bewang upang magkalapit ang katawan nila. Andre, napalunok ang dalaga. Yun ang muling pagkakalapit ng mga katawan nila mula nang unang magdikit ang mga balat nila. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko rin ito isinasabi. Lalong hindi ko sinasadya. Pero sa bawat araw na nagdaraan, sa bawat araw na nagmumulat ako ng mga mata, ay mukha mo ang iniisip ko. Sa bawat pagkakataon na nakikipag-unahan ako sa iyo sa pagluluto ng almusal dahil gusto kitang paglingkuran, nagtatanong din ako sa sarili ko, bakit ganito kakahalaga sa akin? Andre, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nilaki pa niya ng inisang tinid at pilit makawala sa pagkakakapit dito. Nagawa naman niyang makawala dahil kusa siyang binitiwan ng binata. Tahimik siyang naupo sa passenger seat ng lansya. Bumalik na tayo sa nipa at napagod na ako. Napabuntong hininga na lang si Andre pagkuway binuhay ng makina ng lansya at nilisan ng lugar na ito. Tapos sila tahimik habang pabalik sa floating nipa. Bukas na lang kita tuturo mo ang pandarin ng lansyang ito. Maya-maya ay basag nito sa katahimikan na magitan sa kanila. Mas maganda kung relax ka. Hindi siya kumibo. Sa kakalimutan mo yung sinabi ko. Please don't get upset. Ayokong mailang ka naman sa akin Oo, pero malilimutan ba naman ni Marisol? Ang sinabi ni Andre, nakatartim na yun sa kanyang puso.
Pero hindi siya dapat magpahalata sa binata na sobra siyang apektado. Baka isipin nito na kinikilig siya. Kaya nang makabalik na sila sa nipa at sinikap niyang ibalik sa dati ang magandang sama nila. Basta akong magluluto ngayon, sawa na ako sa luto mo ano. Biro niya sa binata nang sumapit na ang hapon. Sige na mga, matikman naman ang luto mo. Nakangiti na ito dahil nakangiti na rin siya. Pero hindi yun ganon kasimple. Naging mailap ang antok kay Mirasol ng gabing eh. Ano kayang ginagawa niya? Iniisip kaya niya ako. Nakakainis naman kasi siya kung ano-ano ang sasabihin. Tapos ay sasabihin kalimutan ko na lang. Biling baligtad higa ng dalaga. Nagulat pa siya ng may kumatok. Andre, bakit? Napabangon siya at agad na napalapit sa pinto. Can I talk to you? Marahan niyang binuksan ang pinto. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi kasi ako makatulog. Ako rin, sa loob-loob niya. Bakit? Iniisip kita. Ha? Kenay? Pero hindi naman ito nagawang sabihin ng naisabihin. Ano yun? Kinakabahan na niyang tanong. Balisa ako. Naalala ko kung paano tayong nagkalapit ng gawin mo kung hostage. Huwag ka sanang malagal. Pero gusto kong maulit. Gusto kong magdamag muli ang init ng katawan mo. Pag ko ay napayoko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Sinabi ko lang sa iyo ang nadarama ko. Hindi siya nakakayo. Sige, matulog ka na. Baka makatulog na rin ako ngayong nasabi ko na ang nadarama ko. Pagka-uwi ka niya na ito, malikod na ito at akong hahakbang paks. Balik sa sariling silid. Andre, Mirasol, good night. Napabuntong hininga ito pagkaway ngumiti. Good night, pagkaway tuluyan ng humakbang palayo. Napabuntong hininga na lang si Mirasol nang mawala sa pining niya si Andre. At lalong naging mailap ang antok sa kanya. Maya-maya ay nagpasya si Mirasol. Bumangon siya at lumabas sa kanyang silid. Tinungo niya ang silid ng binata. Mirasol, nagulat pa si Andre na hindi pa pala tulog. Hindi rin ako makatulog. Pwede bang matulog sa tabi mo? Ha? Pero nakahakbang na siya palapit sa kama nito at walang pakundangang nahiga. Huwag kang malikot ha. Saka huwag kang maghihilik. Sasampalin ko ng tsinelas ang bibig mo. Pagkaway umuna na siya sa braso nito at kusang lumakap sa bewang. Natitigilan pa rin si Andre. Waring hindi makapaniwala na ngayon magkatabi na sila sa higa. Pero maya-maya lang, napapikit na rin ng binata. Iniyakap ang isa pang braso sa kanya at mahimbing na silang natulog. Kung paanong nagawa ni Andre na pigilan ang sumisilakbong damdamin, hindi nito kayang ipaliwanag. Basta nakontento lang ito sa ganong ayos nila. Maliwalas ang umagang iyon. Parang ang sarap pa rin magbabad sa higaan. Matagal nang gising si Mirasol pero hindi pa rin siya nagbabangon kahit narinig na niya ang pagkilos ni Andre sa labas. Nagawa niya iyon. Akala ko pa naman. Napapikit na lang ang dalaga at napangiti. Sa bagay gusto lang naman niya kumayakap. Madam, wala namang silyang sinabi na, Mirasol, masiglang tawag ni Andre mula sa labas. O bakit? Maang natanong niya nang pumasok na ito sa silid. Good news, wala ka ng problema. Ha, talaga? Oo, katatawag lang ni Uncle Jacob. Nakuha na niya ang mga kapatid mo at naghahanda na siya para sampahan ng kasong child abuse si Pablo at ang mga anak niya. Tapos wala ka ng problema dahil kilala na ang talagang sumaksa kay Kit. Ha? Sino? Ang nobya nilang nagngangalang Elsa. Nagkataong dumating siya sa bahay ninyo. Eksaktong gagawan ka na ng masama ng stepbrother mo. Sinaksak niya si Kit sa sobrang panibuho. Talaga? Totoo ba? Malinis na ang pangalan ko. Oo nga. I've told you gagawin ko ang lahat para tulungan ka, hindi ba? Masuyo nito yung kinulong sa mga palad ang kanyang mukha. At iyon ay dahil mahal kita. Andre, I love you, you made me complete. Alam mo ba yun? Kaya ngayon kaya ko nang magbigay ng commitment sa isang babae. Kaya ko nang ibigay ang buong sarili ko sa'yo. Pagka-uwi ka niyon ay marubdob na halik ang ipinagkaloob nito sa dalaga. Saglit lang na natigilan ang dalaga. Maya-maya ay kusang kumilo sa mga labi niya upang tumugon. Matagal ang halik na iyon, basta naramdaman na lang niya na nagiging mapusok at mapanghas na si Andre. Huwag, ngunit hindi niya kayang sawayin si Andre. Walang anumang hinuli nito ang magkabila niyang pulso at itinasa may ulo na niya. Andre, it's long overdue, my dear. Malamlam ang mga matang pinakatitigan siya ng binata. Alam mo naman noon pa kung gaano ka-attract sa iyo. It's my life at stake. Nang mga sandaling nakatutok sa sindito ko ang dulo ng baril mo. Pero hindi ko ginawa ang magagawa ko para makawala sa iyo. Kahit nasa 1 kilos ko lang, ay magagawa kong isa ilalim ka sa lakas ko. At iyon ay dahil naunang dumating sa puso ko ang paghanga sa iyo nang masulyapan kita sa salamin. Kung tutuusin, isa iyong kabaliwan. But who cares? Hindi kayang bayaran ng salapi ang kasiyahang nadarama ko habang magkalapat ang mga katawan natin. But believe me, it's not just only for lust. I know deep inside my heart, may ibang dahilan ng kabaliwang nagawa ko ng araw na iyon.
It's not just for thrill. At sa loob ng ilang linggong magkasama tayo, lalo kong na-realize ang bagay na iyon. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses ako nagkaroon ng pagkakataong kinin ka, pero lahat ng sandaling iyon ay pinalampas ko. Nagawa kong supili ng libido ko. Gusto kasi kitang irespeto. Ayokong dungisan ang natagpuan mong pagtitiwala sa akin, pero ngayon sabihin mo sa akin, may dahilan pa ba para pigilin kong sarili ko? Natapos na ang problema mo, ngayon ay imanado ka na kung ano ang damdamin mo. Para sa akin, kailangan ko pa bang magtiis? I love you at nakahanda akong panagutan ang lahat ng mangyayari sa atin, lahat ng gagawin ko. So please let me have you, ha? And I promise to you, we won't regret every single moment of our life. Talaga? Mapapalunok na sambit ng dalaga, bagamat unti-unti na rin niyang natatanggap na panahon na para maganap ang bagay na yun sa kanila. Dahil sa kubling bahagi ng kanyang puso at buong pagkatao, sa ilang pagkakataon na muntik nang may maganap sa kanila ni Andre, lagi siyang nakadarama ng panghihinayang, ng pagkabigo, dahil siya mismo hindi na rin mapigil ang pananabik na dadarama para rito sa mga pagkakataong nagigising ng mga yakap nito talik ng mga haplos ng kanyang kahinahunan. So you'll trust me, hindi ba? Napabuntong hininga na lang si Marisol, pag-uway kusa na siyang napapikit, bahagyang umawang ang mga labi, na tila ba nag-aanyaya na halikan na nito. And so he does. Muling naramdaman ni Marisol ang mainit, maharot at masuyo yung mga labi ni Andre na nagsimula nang umangkin sa mga labi niya. Kasunod din ang pagkilos ng mga palad nito. Dumadama, pumipis sila tumahaplos sa kanyang pisngi, sa leg at mga braso hanggang sa uli. Sumapit na ito sa isa niyang dibdib. Naisa namang magprotesta ni Marisol. Muling manulak, malaya na ang mga kamay niyang binitiwan ito. Ngunit ayaw na niyang gawin, sa halip ay kusa siyang napayakap sa katawan ng binata. Saka wala sa loob na napahaplos sa malambot nitong buhok, patungo sa likod. Naramdaman niyo ni Andre at lalong lumakas ang loob nito sa balak na gawin ng maramdaman na nagpapaubayan na siya. Sukat doon iniwan ang mga labi nito, ang mga labi ng dalaga. Nagsimulang maglantas siyang pababa sa kanyang leeg, pababa sa may dibdib. Napasinghap na lang si Marisol nang matiyak niya ang talagang pakay nitong gawin sa kanyang katawan. Napapikit na lang siya ng sakupin ng mga labi nitong isa niyang dibdib na nagawa na palang mahantad ng tuluyan nang mabuksan nito ang botones ng kanyang blouse. Kaiinit ng mga labi ni Andre. Lumilikha yun sa kanyang pandama ng mumunting kiliti at makakilig na hindi niya kayang bigyan ng paligawanan bagamat kay sarap. Sa pakiramdam, napaungulang dalaga, saka napakiwalang kanyang katawan, napasunod sa galaw ng katawan nito, napapahabol, habang ang kanyang mga daliri ay tila nalululang naghanap ng makakapitan dahil sa pakiramdam na para siyang mahuhulog. Hanggang ang matagpuan niya ay ang mismong mga buhok nito. Napasabunot siya roon, napakapit, waring wala na siyang pakialam kung nasasaktan man ito. Ngunit sa malas ay wala na rin pakialam sa paligid si Andre. Tila manhid na ito sa lahat ng sakit. Ang tanging nasa isip lang ito ay may pagpatuloy nang nasimulan, magawa ng nais ng kanyang katawan. Mas naging mapusok ang mga labi ng binata sa pagsamba sa magkabila nilang dibdib. Habang paminsan-minsan ay sinalisalita nito ng palad ang pag-angkin sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Kaya naman lalong tila na wala sa sarili si Marisol. Wala na rin siyang nais na madama sa mga sandaling iyon, kundi ang nakakaluwalhating pagpapala nito sa kanyang katawan. Kaya naman kahit tuluyan nahubad ang kanyang saplat sa kanyang katawan, wala na siyang pakialam. Dahil ngayon ay mas nasisiya ng kanyang kaibuturan sa paglalapat ng mga katawan nila, balat sa balat, init sa init. Andre, habang hinahayaan na niyang kumawala sa mga labi niyang ungol at taing na tila nagpapahirap sa kanyang paghinga. Tila nawala na rin ang kanyang hiya. Ipinadarama na niya sa binata ng buong puso niyang nagustuhan ng ginagawa nito. Kaya naman mas lalo pang naging mapanga si Andre. Hinihinto nito ang pagsamba sa kanyang magkabilang dibdib. Andre, please no. Nulas tuloy sa kanyang mga labi ng makadama ng kalungkagan dahil iniwan ng mga labi ang kanyang dibdib. Ngunit tila walang narinig nagpatuloy lang sa pagdaw sa mga labi nito. Mumunting halik ang iniwan sa kanyang balat, pababa sa may sikmura, sa may tiyan, sa may puson hanggang doon. Andre, nanlaki ang mga matang napahigpit ng kapit ng mga daliri niya sa buhok nito. Waling nagtatalo ang kanyang kalooban kung sasaway nito sa balak na gawin o hahayaan na lang kung ano ang nais nito. Ngunit ano man ang kanyang maging pasya, huli na, itinuloy na ni Andre ang balak. Ang bahaging yun ng kanyang katawan ang sinamba nito. Andre, no, stop it please. Ngunit habang sinasambit ni Marisol ang mga katagang iyon, nagsisimula namang manginig ang kanyang katawan, napapakaiwala at napapakislit. Kaya naman lalong naging mapusok ang minata. Mas naging mapanaliksik ang mga labi nito sa kanyang kaibutunan. Ginigising ang lahat ng nakakubling kahinaan ni Marisol
At nagtagumpay itong gawin niyon. Ngayon ay damang-dama na niya ang nagsusumigaw ng munting halimaw sa kanyang katawan. Anday, please, come here, stop it. I want you now. Natigilan ng binata. Malinaw nitong narinig ang kanyang kahilingan at sinunod nito ang nais niya. Iniwan ni Andre ang ginagawa nito at muling pinagpantay ang mukha nila. Kaya mo na kaya? I know it's your first time, hindi ba? Pero nagsimula ng kumilos ang kanitawan nito. Pinibigyan na ng daan ang sarili upang magkaroon ng kaganapan ng lahat. Kaya naman napaigi kang dalaga ng maraman ang hindi mo tatawa ng kaitut. Nani mo pala sunggungwit sa kanyang kaibuturan. Yes, kaya ko. Pero yun ang namutayos sa kanyang mga labi. Pero, just go on. Pero ang mukha ng dalaga ay waring hindi na kayang ipinta ng pinakamagaling man na pintor. Sigurado ka? Naniniguro ang himig nito. Sa halip na sagutin iyon, kinabig niya ang batok nito at sinalubong ng halik ang mga labi. Pagkuway kinilos niya ang katawan pasalubong sa katawan nito. Muli niyang naramdaman ang sumasalakay na kirot. Ngunit tiniis niya yun. Sa halip ay itinuloy lang ang pagsalubong ng katawan sa katawan ng binata. Kung may natitira pang pagtitimpi kay Andre, tuluyan na iyong naglaho sa nilikhang mga kiliti at kilig na dulot ng lubusang pagpapaubaya ng dalaga. Hindi na ito pinigilan ng sarili. Kumilos na ito ng kilos na nais gawin. Sumalakay na ito na animo palalong gerero sa isang labanan ng tanging nais lang ay salakayin, pasukin hanggang sa magtagumpay sa kalaban. Lalo namang nawin ang pagkatao ni Mirasol dahil sa naging kapusukan ng binata. Ngunit lahat ng sakit ay kanyang tinis, hinayaan lang ito, tinugon. Hanggang sa huli, unti-unti na rin nawawala ang sakit. Ang humalili ay nakangingilong mga kiliti, mga sensasyong bago sa kanyang pandama. Ani mumunting boltahe ng kurente na rumaragasa at nananalakay sa kanyang buong pagkatao at nakakabaliw ang lahat ng iyon, pero kabaliwang patuloy pa niyang yayakapin at aangkin.